Sa nakaraang video sa kabila ay natapos ang kwento sa pagdating ng hukbo ng Crimson Flame Dragon Clan sa Silver Dragon para umatake at pinangungunahan ito ng Dragon King na si Constantine. At nakipaglaban sina Shirley at Anna, ngunit sa huli sa lakas ng Dragon King na si Constantine ay hindi nila ito napigilan, habang sa loob ng silid ng Silver Dragon ay hindi nakalaban si Queen Rosvice dahil sa mangganganak na ito. Habang labis namang nag-alala sa kanya sina Mon at Noah. Sa huli ay dumating si Leon Cosmode na suot ang dating niyang armor na noong siya pa ang tinaguri ang Dragon Slayer at hinarap ang Dragon King na si Constantine. Sa pagdating ni Leon ay nakaramdam kaagad sila ng napakalakas na aura at napapatanong na kung sino nga ba ang taong nakasuot ng armor, gayong hindi pa daw nito na ipapakita ang anyong dragon pero naglalabas na ito ng ganitong kalakas ng mahika kahit nasa anyong tao pa lang siya. Kaya nasabi na lamang ng kanyang kasama na baka siya na ang bagong sinanay na Dragon King ng Silver Dragon Clan. Gayunpaman hindi na daw iyon mahalaga na kung sino ito. Ibinuko nila ang kanilang bunganga para magpakawala ng atake at saka sinabi na papatayin nila ito. Pagkatapos ay sabay-sabay ang mga ito nagpakawala ng Dragon Breath habang makikita man lang sa baba si Leon na wala man lang anumang paggalaw at parang hindi niya ito ikinabahala. Nang tumama ang kanilang mga pag-atake, nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog sa kinaroroonan ni Leon. Subalit sa naglagablab na napakalakas na apoy ay makikita si Leon na wala man lang itong pinsala sa napakatinding pag-atake nilang iyon at sinabi ni Leon hindi ito makakapinsala ang mga ganitong walang kwentang atake sa kanya. Dagdag pa niya, habang naglalabas ng lightning sa kanyang katawan, masyado daw siyang minamaliit ng mga ito. Dahil doon ay nagulat na lamang ang kalaban habang unti-unting sumasabog ang lighting sa kanilang harapan. Nang sumabog ang napakatinding lightning ay naglaho doon ang napakalakas na apoy ng kalaban. Sa sandaling ito ay gumawa na ng paggalaw si Leon at sa bilis nito ay hindi na ito naiwasan ng kalaban at makikita silang malinis na pinagpupunit ang kanilang katawan. Nagbagsakan ang mga hati-hati ng katawan ng mga dragon habang ang isa sa kanila ay ginawa pang tungtungan ni Leon ang ulo nito nang siya ay lumapag sa baba. Sa nakita ni Shirley ay hindi siya makapaniwala na ganito pala kalakas ang kanilang prince. At doon ay tinawag siya ni Leon, gayong ito na raw ang humawak sa ibang mga sundalo para linisin ang natitirang miyembro ng Crimson Flame Dragon Clan at siya na ang bahala sa malaking nilalang na iyon. Nag-alinlangan naman roon si Shirley at sinabihan siya ni Leon na umalis na ito dahil doon ay naghabilan na lamang si Shirley na mag-ingat ang kanilang highness. Umalis na si Shirley at sa pangunguna niya ay ipinahayag niyang sa lahat ng membro ng Silver Dragon Clan harapin nila ang iba pang mga Crimson Flame Dragon Clan at lalabanan nila ang mga maruruming traidor na nagsagawa ng biglaang pag-atake. Nang marinig naman iyon ng Dragon King na si Constantine ay natawa ito habang nagpapalit anyong tao at sinabing talagang bihira makita ang ganitong eksena. Sinabi niyang ang minsang bayaning pumapatay ng dragon ay talagang tumulong sa Silver Dragon Clan. Nang makita ang kanyang mukha ay nakangiti niya ring sinabi Leon Cosmode ang pinakamalakas na Dragon Slayer. Dahil doon ay nagulat si Leon at napapaisip na kung bakit alam ng taong ito ang kanyang pagkakilanlan. Naisip niya rin dahil una niyang akala na ang pag-atake ng Crimson Flame Dragon sa teritoryo ng Silver Dragon ay simpleng pagpapalawak lamang ng teritoryo, pero mukhang hindi naman pala ganoon kadali. At parang may mas malaking pagsasabwatan sa likod ng taong ito. Nagsalita si Leon, hindi kumikikialam sa hidwaan ng inyong pamilyang dragon kahit pa ito ay madyugaw na labanan, pero kung masasaktan nito ang aking asawa at mga anak, ibang usapan na iyon. Tumugon nito sa kanyang sinabi, isang traidor na nalulugmok sa isang kalokohan ng pagpapanggap na handang ibigay ang sariling lahi. Kapag ang pinakamalakas na tao ay may kahinaan, hindi na siya magiging pinakamalakas. Sinabihan siya ni Leon habang naglalabas ng lighting sa isang kamay dahil hindi daw talaga nito maiintindihan ang ganitong bagay. Gayong hindi raw sila kahinaan, kasabay nito ay isang napakabilis na galaw ang ginawa ni Leon, gayunpaman ay naiwasan naman iyon ni Dragon King. At isang napakalakas na pagsabog nang tumama ang atake ni Leon sa lupa habang bahagyang namang dumistansya ang Dragon King. Sinundan naman agad ni Leon ang kanyang atake at mabilis lang nga itong nakapunta sa harapan ng Dragon King. Gayunpaman kaagad lang din harang ng Dragon King ito sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Nagsalita ang Dragon King dahil talagang mas mabilis daw ang mga galaw nito kaysa sa mga Silver Dragon, pero ang ganitong uri ng atake ay hindi kayang tumagos sa kanya mga depensa.
Tumugon naman si Leon sa kanyang sinabi habang ginawang tungtungan ang kanyang pakpak para makalundag pataas. Dahil kapag ginamit ng mga dragon ang kanilang mga pakpak para sa depensa, magiging iyon ang kanilang pinakamalaking kahinaan at mula sa likod ng Dragon King ay nagulantang na lamang siya nang bigla na lang nandoon na si Leon. Hindi na rin pa nakareact ang Dragon King dahil sa bilis ng pangyayari kaya buong sinalo niya ang atake ni Leon at sa tindi nito ay tumilapon ang kanyang katawan at nagdulot ang isang napakalaking pagsabog. Sinabihan naman siya ni Leon talaga namang karapat dapat kang tawaging Dragon King makapal at matibay ang balat mo. Kahit sa ganitong kalapit na distansya hindi pa rin nakapasok ang aking lightning sa iyong katawan. Sa gitna ng usok ay nanggagalaiti sa galit ang Dragon King. At sinabihan siya ni Leon hindi na ito nanggagalaiti sa galit pagkatapos na patayin niya ito. Nang dahil doon ay nagliyab sa galit ang Dragon King habang sinisigaw na isang hamak na tao. Dagdag pa niya habang nagbabagong anyong na magbayad daw ito ng buhay dahil sa pagiging mayabang nito. Sa harapan ni Leon ay makikitang ang isang dambuhalang dragon ngunit sinabihan lang siya ni Leon naging mas malaking butiki ka lang naman. Akala mo ba mapipigilan mo ako sa pamamagitan sa laking iyan? Gayong marami na akong butiking pinatay na katulad mo. Kasabay nito ang kanilang paghahanda at mula sa Dragon King ay ibinuko niya ang kanyang bunganga habang nag-iipon naman si Leon ng lightning sa kanyang kamay. At nabuo dito ang apoy sa kanyang bunganga saka nagpakawala ng atake ng sunod-sunod ngunit sa bilis ni Leon ay madali lang niya itong naiiwasan sa pamamagitan ng kanyang lightning magic. Habang papalapit si Leon sa Dragon King ay gumawa din ng atake ito sa pamamagitan ng kanyang isang paa at nang malapit ng tumama ito kay Leon mabilis lang itong nawala kaya ang tinamaan nito ay ang lupa. Dahil doon ay ginamit ni Leon ang pagkakataon na iyon at sumulong pataas habang inihahanda ang kanyang S-rank lightning magic. At bumagsak ang napakalakas na magic na kung tawagin niyang Thousand Thunder Celestial Summoning. Dahil sa lakas at tindi nito ay napaisip ang Dragon King na kung paano naman kayang nagkaroon ng ganitong lakas ang isang simpleng tao, at naisip niyang ito ay isang malaking banta sa kanilang Crimson Flame Dragon Clan. Kaya hindi daw niya talaga ito pwedeng hayaan na mabuhay. Kasunod nito ay isang napakalakas na atake ang kanyang pinakawalan kaya't nang tumama naman ang matinding atake niyang iyon ay nagdulot naman ito ng malakas na pagsabog. Gayunpaman nagulantang na lamang siya nang hindi man lang niya makita ang katawan ni Leon kaya napatanong siya na kung nasaan na ito. Subalit nalaman na lang niya ang presensya ni Leon nang sumulpat ito sa kanyang likuran. Sinabihan siya ni Leon na may kasunduan ako kay Rosvisa at paprotektahan ko sila, paprotektahan ko ang aking pamilya. Habang makikita naman roon sina Mune at nauna namamangha sa lightning magic na ginagamit ng kanilang ama. Habang sa loob naman nito makita si Rosvisa na nagsisikap na mailabas ang bata. Sa labanan ay tumalo ng napakataas si Leon at dito ay kanyang inihanda ang kanyang matinding atake at doon nabuo sa kanyang mga kamay ang lightning sword transformation na kung kanyang tawagin. At sa pagkakataon na ito isa lang ang sa kanila ang mabubuhay at malakas na sinigaw ni Leon ang kanyang magic gayunpaman ay makikita din na hinding-hindi nagpapatalo roon ang Dragon King at pasigaw niya ring sinabi ang pangalan ni Leon. At matapos ang kanilang paghahanda ay doon nagsalpupan ang kanilang matitindig atake at isang liwanag ang nabuo sa kalangitan. Pagkatapos ay ipinakita sina Rosvisa at ang napaka-cute na sanggol at kasabay nito ang pagsikat ng araw. Natapos ang labanan at makikitang si Leon ang nakatayo at nanghuhulugan lamang iyon na nabigo ang Dragon King na mapatay si Leon. Sa kanyang harapan ay nakahandusay ang katawan ng Dragon King na si Constantine at sinabihan pa ito ni Leon na sinabi ko namang ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na lakas. Mula sa kanyang likod ay dumating sina Shirley at magalang niyang sinabi kay Leon na ang mga natitirang Crimson Flame Dragon sa unang linya ay nagtakbuhan at tumakas nang makita nilang patay na ang kanilang Dragon King. Dagdag pa niya ang natitirang mga piling sundalo ay nagmadali rin sa likod na burol para tapusin ang mga natitirang kaaway. Tumugon naman si Leon sa kanyang sinabi na huwag na nilang habulin ang mga kaaway na nasa sulok na. Una hanapin at iligtas nila ang mga nakaligtas sa loob ng pamilya at linisin ang larangan ng digmaan. At para namang sa malaking nilalang na ito ilagay nila ang kanyang ulo sa hangganan ng teritoryo ng Silver Dragon bilang babala sa ibang mga dragon. Tumugon naman roon si Shirley na naintindihan niya. At napatanong siya kay Leon na hindi daw niya alam na ganito pala ito kalakas.
Napangiti naman siyang sinagot ni Leon at kung nagulat ba ito at kung gusto ba nitong magpa-autograph sa kanya na agad naman din na tinanggihan ni Shirley. Tumalikod na rin si Leon at kanyang sinabi na si Shirley na raw ang bahala dito. Nang napadaan si Leon ay makikitang ang mga sundalo na tuwang-tuwa nang manalo sila sa Crimson Flame Dragon Clan. Sa isip-isip ni Leon, kailangan daw muna niyang magpahinga ng kaunti dahil biglang naging mabigat ang kanyang katawan. Naisip niya rin ang lakas na kanyang naipon sa loob ng maraming buwan ay biglang nawala at hindi na nakakagulat kung bigla na lamang siyang bumagsak anumang oras, pero nakayanan niyang humawak hanggang ngayon para lang makita niya ang taong nasa likod ng pintong ito, subalit nang papasok na sana siya ay sinabi niyang puno siya ng dugo ngayon at ayaw niyang matakot ang mga bata sa kanya kaya maligo daw muna siya. Makalipas ang sandali ay unti-unting nagbubukas ang pintuan at doon ay pumasok si Leon at agad naman siyang sinalubong ni Muan at Nao. Lumapit ang dalawang magkapatid at kanilang sinabi na nakita daw nila na kung paano tinalo ng kanilang ama ang malaking masamang dragon na iyon at sobrang galing daw talaga nito. Dagdag pa ni Muan na ang kanyang ama ang pangalawang pinakamalakas na dragon na nakilala niya kaya napatanong roon si Leon na kung sino naman ang una. Subalit sinagot na ito ng mga katulong na si Queen Rosvice dahil palagi raw nakikinig ito sa kanya. Sinang-ayunan naman ito ni Leon at sa kanyang isipan oo nga naman siya ang pinakamalakas na dragon. At doon ay sinabi ni Rosvice kay Leon isang babaeng ang kanilang anak, na ikinatuwa naman roon ni Leon na makita ang bata.